Magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon at muli po tayo magsama-sama at magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Bago po ang lahat, binabati ko po kayo ng mga nakikinig at nanonood po ng programang ito sa YouTube channel ng Ang Binhi ni Abraham. Simulan po natin ang ating pagninilay, mga pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng isang maikling panalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo. Pinapupurihan ka po namin sa aming buhay. Ikaw po ang Diyos na tapat, Diyos na mabuti, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aking pong itinadalangin, Lord God, ang lahat ng nakikinig, nanonood ng programang ito, na pagpalain pong bawat isa. Biyayaan po, tukdin, at gawin mo po, O Diyos, ang lahat ng makakabuti para sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami at inangkin po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Oh, hallelujah! Praise you, Father, praise you, Jesus, praise you, Holy Spirit. Sa araw po na ito, o sa hapon ito, tayo po ay magtatapik patungkol po sa overcoming the impossible. Meron mo ba kayong request? Meron mo ba kayong kahilingan na matagal nyo nang hinihingi sa Diyos na hanggang ngayon ay hindi pa ho nyo nakakamtan? Well, brothers and sisters, hayaan po nating pag-aralan, pag-nilay-nilayan ang sinasabi po ng salita ng Diyos mula po sa Lucas, Kabanata 18, talatang 27. Ganito pong sinasabi, tatapot sinabi niya, ang mga bagay na di mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. Sa ibang version po, ganito ang sinasabi, tinugon sila ni Jesus, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Nawa po sa maiksing salita o sa maikling pagbasa ng salita ng Diyos, meron na po agad tayong pananalig at pananampalataya sa salitang ito. Na kung ano man po yung ating request, ano man yung ating mga kahilingan, tandaan po ninyo, brothers and sisters, sinasabi ng Word of God, what is impossible with men is possible with God. Posible ho mangyari na ngayon pa lang, pagpalain ka ng Panginoon, ngayon pa lang, pagalingin ka ng Diyos, ngayon pa lang, biyayaan ka ng Diyos at tugunin ng Diyos ang pangangailangan mo because faith is now. Ang pananalig ay ngayon. Ang pananampalataya ay ngayon. Kaya sa anong kadahilanan ang maaari natin makuha o mapulot dito po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Magbibigay po ako ng 5 spiritual lessons na maaari nating pagnilay-nilayan sa mga sandaling ito. Una, lagi po natin tatandaan, God specializes in things that are impossible. Ang specialty po ng Panginoon Diyos, yung imposible, kaya niyang gawin posible. Natatandaan ko po, mayroong isang lingkod po ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Robert Bruce. Inahabol po siya ng kanyang mga kaaway o ng kanyang mga kalaban. At siya po ay napunta sa isang yungib o sa isang kuweba. At doon po sa yungib, siya po ay nagtago. Siya po ay nagsumiksik sa kuwebang ito habang siya ay hinahabol ng kanyang mga kaaway. At habang siya ay naroon, meron pong isang malaking gagamba na naglagay po ng sapot o ng web doon po sa pintuan ng yungib. Isang napakalaking gagamba na gumawa ng napakalaking sapot. At habang po siya ay hinahabol, doon po natapat yung kanyang mga kaaway. Ang sabi po ng isang kakaaway niya, Master, marahil dito siya pumasok. Marahil dito siya gumawi o nagtago. Sabi po nung master nila na humahabol kay Robert Bruce, imposible na dito siya magtago. Dahil kung siya ay magtatago rito, mawawasak yung web o yung sapot na ginawa ng gagambang ito. Kaya hindi po siya nakita, hindi po siya nahuli. Ano po ang moral lesson sa unang pagninilay
kahit po anong bagay, kayang gamitin ng Diyos. Mapagpala lamang niya tayo o mailigtas man lamang niya tayo sa tiyak na kapahamakan sa pamamagitan o sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ibig pong sabihin, sa Diyos po, kahit sino o kahit anong bagay, pwede niyang gamitin. Amen? Amen. Purihin po ang Panginoon. Kaya kung ano man po ang problema ninyo, ano man po ang pangangailangan ninyo, lagi po natin tatandaan ito. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kung nakuha niyang pagpalain ang kanyang mga lingkod, dito po sa kanyang mga salita, ganon din po sa atin, ganon din po sa inyo ngayon na nakikinig ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Oh, praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Pangalawa po, na dapat po nating malaman na ikaw at ako na kaya pagpalain ng Diyos ay ito. Ano yun? If God is with you, He is not against you. Kung ang Diyos po ay panig sa atin, ibig sabihin, hindi siya laban sa atin. Ibig pong sabihin, kakampi natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ang ating tanggulan, ang Diyos ang ating pananggalan sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Romans 8:37, sinasabi po, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay. Sa pamagitan niya sa atin ay umiibig. We are more than conquerors in Him who loved us. Kaya kung panig sa iyo ang Diyos, yung mga bagay na makakabuti sa ating buhay, kayang gawin, kayang ibigay ng ating Diyos na buhay. Kaya kung meron kang kahilingan, kung meron kang pangangailangan, lumapit tayo sa Kanya, manalangin tayo sa Kanya. Hingin natin sa Kanya ang mga bagay na makakabuti para po sa atin. Sapagkat ang Diyos naman po, ang ating provider, sinasabi nga po kanina sa ating kapatid ng Sister Lumen, meron siya preaching, dahil po nauna siya nag-preach kanina dito sa YouTube, sinabi niya, God is our provider. Siya ang ating Jehovah Jireh. Kaya sa lahat po ng area ng ating buhay, if God is with you, He is not against you, therefore, kaya Kanyang pagpalain sa mga oras na ito. Can you say amen? Praise the Lord. Pangatlo po, na dapat nating pagnilay-nilayan para ma-overcome ang mga imposibleng bagay sa ating buhay ay ito. God desires to deliver us from impossible challenges. Ang hangad po ng Diyos, ang hangarin ng Diyos, ang nais po ng Diyos, tayo po ay ma-deliver sa mga imposibleng pagsubok na nangyayari o nagaganap sa ating buhay. Yes, totoo po yun. Sapagkat alam naman po natin na hindi naman alintana sa inyo, tayo pong lahat, ang ating bansa, ay nagdaranas po ng krisis, mga challenges sa buhay na ito. Pero kung tayo po, na mga lingkod ng Diyos, mananahan sa sinasabi ng salita ng Panginoon, mananahan tayo sa salita po ng Diyos, hindi po ng salita ng tao, pwede kang ma-deliver. Kung may sakit ka, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Kung nalulungkot ka, kaya kang bigyan ng kagalakan ng Diyos. Kung natatakot ka, kaya kang bigyan ng kapanatagan, ng kapayapaan, ng Diyos na buhay sa pamagitan at sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinasabi po ng salita ng Diyos sa awit 34, talatang 19 hanggang 20 ang ganito. Marami ang kadalamhati ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Kanyang iniingatan ang lahat niyang mga buto. Wala isa man sa mga yaon na nababali
ninyo. Pangako ito ng Diyos.